Welcome back to another episode of Pretty Petty the Podcast. I'm your host, Tito Alvin, and in this podcast, we will talk about the hottest topics, trending issues, and everything pretty and petty. So kung first time mo dito, please consider subscribing to our YouTube channel by clicking on the subscribe button para notified ka sa mga bagong episodes. Kung sa Spotify ka naman nakikinig, you can follow our podcast sa Spotify by going back to the main page, then click nyo lang yung follow button. You may also follow our social media pages on Facebook, Instagram, and TikTok by going to the link you see at the bottom of your screen. So, ano ba ang pag-uusapan natin today? Well, nakita nyo naman na sa thumbnail, no, at sa title nung episode. So, yung mga repa nating mga young stana dyan, no, bawal na daw kayo sa BGC. So, recently, kumalat online na may mga groups daw na tinatawag na quote-unquote young stana or gang-gang na pinipigilan, binabantayan, or in some cases, hindi na pinapapasok sa BGC. So, himayin natin, sino ba tong mga young stana na to at mga gang-gang na to, no? So, yung term na young stana at gang-gang, actually galing yan sa hip-hop culture. Mga TikTok trends noong 2023 hanggang 2025. So yung word na gang-gang, it evolved from the word gang, which means barkadahan, street vibe, oversized fits. Minsan ginagamit yan na half joke or half dismissive. Yung young stana naman, galing yan sa stunner. So yung mga Gen Z na fashion forward, may mga flex culture, yung mga laging online, no? Very TikTok. Hindi ko lang sure if they started calling themselves as young stana, self-proclaimed young stana ba to or gang-gang? But most people coined these terms as the modern evolution of the word Jejemon or hype beast. Alam niyo yan, mga hype beast. Yan. So yan yung current na tawag sa kanila ngayon. So balik tayo. Bakit may quote-unquote pagban? Okay? Bakit mayroong pagbaban na nangyayari? So in recent news, may mga balita na nagkaroon ng clash or rambulan between two youth groups dyan sa may BGC area. Okay, public space ng BGC area. So imagine maraming tao, may mga pamilya, may mga bata, may mga taong gusto lang naman maglakad-lakad at mag-relax. So try to picture this. You are on your weekend stroll sa BGC. For example, sa High Street. Maybe you are just by yourself or with your family. You're taking selfie, taking pictures of the scenery, yung malaking TV dun sa High Street, pinipicturan mo. Tapos, may biglang nagrarambulan dyan sa tabi mo. Bigla na lang may mga nagsasapakan malapit sa'yo. Medyo nakakatakot, to be honest. Ba? Apart from that, there were also news na lumabas, though I can't verify if this is true or not, na there were teenagers, no, supposedly galing daw sa mga gang-gang at young stana groups, no, na nanghaharas ng mga tao, especially foreigners, asking for money or whatnot. So syempre, dahil may mga ganyang news na, security will definitely step in. Doon na pumasok yung heightened monitoring, stricter enforcement, and eventually, yung issue ng banning or pag-restrain sa mga certain groups na makapasok sa BGC. Now, some people say that this is a clear case of discrimination and that the BGC marshals are not right in banning these people. Some groups naman say na okay lang yan, tama lang yan, to keep the peace and safety ng lugar. So ang malaking tanong dito, is this discrimination or they are just implementing a stricter policy? Tama lang ba na mag-impose ang BGC ng ganitong mga rules and regulations, no, ng mga ganitong klaseng policies? So, establish natin yung baseline, linawin lang natin to. Kasi importante ito sa buong usapan. Ang BGC,
Hindi lang siya simpleng public space na hawak ng city government. Ang Bonifacio Global City ay privately developed and managed by a company called Fort Bonifacio Development Corporation or FBDC. Ngayon, ang FBDC, joint venture yan ng ilang private entities at ng government. Meaning, galing sa dating military base yung lupa. Pero ang day-to-day management at security at policies ng BGC ay hawak ng mga private developers at hindi ng barangay at hindi ng city hall. So ba yung hawak ng BGC ngayon? Taguig, Makati, Taguig, no? Hindi hawak ng city hall ng Taguig. Kaya kung mapapansin nyo, ang galawan sa BGC, parang mall. Okay? May sariling security, kaya meron silang mga BGC marshals, no? Meron silang mga sariling rules. Parang mall nga talaga. Parang mga condo, ba? Parang bar, may mga bouncers. So, legally and practically speaking, may authority talaga ang BGC management na mag-set ng rules para sa safety at order ng lugar. And honestly, hindi naman nakakagulat yan. Kahit saan ka pumunta, merong iba't ibang version ng rules. For example, sa mga bar, bawal ang nakatsinelas, bawal ang nakasando. Sa mga kondo, bawal ang maingay, may limit lang ang mga pets. Sa airport, bawal kang mag-joke or magbiro na may bomba. Diba? Hindi discrimination yun. Boundaries yun. Ngayon, let's be very clear. Walang official ordinance or memo na nagsasabing bawal na ang young stana or bawal kayong mga geng-geng dito. Okay. Walang papel na nilabas, walang mga signages, walang press release na ganyan. Kaya yung salitang ban, no, yung mga banning, medyo mabigat yan. Loaded, kumbaga. Mas accurate sabihin na may stricter enforcement at heightened monitoring. Lalo na pagtapos ng mga nangyaring away at gulo, di ba? So, dyan ngayon nahahati ang opinions ng mga tao. May mga nagsasabi na good move to ng BGC management. Pero on the other hand, may mga nagsasabi din na clear case to ng profiling. And alam yun, I try to wade on things and gets ko naman both sides. Pero personally, I'm not against it. I'm not against these rules. Kasi BGC is one of the few places where you can actually bring your family, maglakad-lakad, magpahinga, without feeling unsafe. Kung private entity ka at may pattern ng incidents at nuisance na nangyayari sa area mo, natural lang naman na maghigpit ka. Also, ako lang to right from the very beginning, BGC's branding has been luxury ever since. Nagsisimula pa lang ang BGC, ang mga shops dyan, ang mga salons dyan, ang mga condo dyan, high-end, luxurious. Kasi yun ang branding ng BGC. So, ngayon lang naman in the recent years na nagkaroon ng mga medyo commercial na spaces like Uniqlo or Bench. Pero noon hindi. Sobrang high-end ng mga establishments dyan like Nine West, Calvin Klein, ngayon mayroong Gentle Monster, yung mga restaurants, mga fine dining restaurants. So, kasama na sa branding ng BGC ang luxury at pagiging high-end. Now, apart from maintaining the security of the place, I believe, again, ako lang to, BGC is also trying to protect the best interest of the businesses in BGC. Kasi nga naman, ang branding mo, high-end. So yung mga high-end na brand, dun nagtayo ng mga stores nila, ng mga establishments nila. So ang target market ng mga establishments na to, yung may mga pera. Hindi masa, yung may mga pera. So imagine mo na lang, no, if the area will be flocked by groups of people na we don't know kung gagawa sila ng gulo o hindi. Pero alam mo yan, hindi pasok sa branding ng establishment nila at hindi pasok sa branding ng area mismo. Sa tingin mo, yung mga patrons nila pupunta sa store nila?
I don't know. Ako yun, siguro dalawang isip ako, ayoko pumunta dyan, ang gulo dyan. Gets nyo? So, hindi ko masisi si BGC for implementing stricter rules on this kasi nga, number one, they're protecting the sanctity or the safety of the space, and they're also protecting the interest of the businesses in that area. Ang magiging problema lang dito is kapag naging main reason na lang ng pagbaban sa'yo ay damit mo at hindi ang behavior. Yan, dyan tayo magkakaroon ng konting problema. Kasi, paano nga naman yung mga hindi members ng mga geng-geng, no? Yung mga hindi namang mga hype beast, mga hindi young stana. Hindi ka naman manggugulo, pero sadyang ang fashion style mo is more on streetwear or urban clothing, so pagbabawalan ka bang maka-enter sa BGC? Pag naging ganon, medyo topic nga naman talaga yun for discussion. Also, again, ako lang to, no? Because of the recent events na yung mga nanggulo, yung mga nang-away, ito yung profile nila, no? Usually, mga grupo yan. Grupo ng mga kabataan na naka-urban wear. Okay? So, ang naging direction ngayon, pag may nakita kayong mga grupo-grupo na kabataan na naka-urban wear, red flag yan. Okay? Kung walang context, masamang tignan. Pero may context eh. May president na may nangyaring gulo because of these types of people. Kumbaga, red flag. Imagine mo na lang, aalis ka ng bansa, isa kang fresh grad, walang trabaho or freelancer ka, konti lang ang savings mo sa bangko, tapos pupunta ka sa isang high-risk country. Ano ba mga high-risk country ngayon? Cambodia, Vietnam, Russia, China. For example, pupunta ka doon para magbakasyon. Okay? Wala kang gagawing gulo. Gusto mo lang magbakasyon. Pero, sa mata ng IO, dahil first-timer ka, wala kang malaking savings, wala kang stable na trabaho, isa kang walking red flag. So kahit wala kang masamang intensyon sa bansang pupuntahan mo, hindi ka pa aalisin ng IO. Kasi again, may mga red flag sa'yo. So, I think the same concept, no, hindi naman literally gano'n, no, pero I think the same concept can be applied here. Dahil nag-match yung profile ng mga nanggulo before, naging red flag. Diba? Hihintayin pa ba natin na magkaroon ng gulo bago tayo umaksyon ulit? So, iwasan na lang natin. No. Besides, I am a private entity. I can impose my own rules. So be it. Kung ang ibang establishment nakakapag-impose ng dress code, why can't I? Alam mo yun, again, there's thin line between profiling and just being careful and protecting the safety of the place. Pero I'm leaning towards protecting the safety and the sanctity of the place. Ngayon, pag-usapan din natin yung other side of the story, no? Streetwear naman doesn't mean kagad-agad na gulo. Okay? Maraming mga nakasuot ng mga oversized shirts, mga hoodie, mga bandana na yan, na nagpupunta ng BGC na tahimik lang, nagkakape, naglalakad, walang drama, walang riot. So, ano ang nagpapatrigger dito sa mga isyong to? Behavior. Loud, intimidating in groups, at paulit-ulit na disruptive behavior. So, in reality, it's not really about what they wear, but it's about what they do. And yes, meron din angles ng upbringing at culture, no, barkadahan mentality, thrill of attention, mga kabataan na gusto magpapansin, mga kulang sa pansin dyan, kulang sa guidance, at minsan bored lang talaga. Hindi ka hinuhusgahan dahil nakahoodie ka. Hinuhusgahan ka kasi 5, 6, 7 kayo na parang may World War III na magaganap sa Bonifacio High Street nung dumaan nung naglalakad kayo. So ang takeaway dyan, the behavior triggers enforcement. Fashion and style triggers assumptions. Culture, dagdagan mo ng upbringing, dagdagan mo ng social media, will amplify the perception. Ngayon, after ng lahat ng chismis na to,
at ng mga streetwear analysis, street fashion analysis, ano ngayon? Ano na yung solusyon? Again, ako lang to, no? For me, a better approach is to set clear rules based on behavior and not initially on fashion. Kung maingay, magulo, nakaka-disturb sa public, that's the trigger. Simple lang. Also yung mga young stan na friends natin dyan, no? Okay lang naman to flex all you want, pero dapat accountable pa rin. Okay lang kung pa-flex ka or pa-cool ka, pero again, dapat responsable ka. Hindi yung pupunta kayo sa BGC with your quote-unquote homies na para kayo naghahanap ng gulo. Hindi kayo members ng Sige-Sige Sputnik Gang at Bahala na Gang na always ready to fight. And finally, respect the private management angle. BGC, to be fair and to be honest, aminin mo man o hindi, is one of the few nicer and chill places dito sa Metro Manila. Kaya kung gusto nilang higpitan ang rules para mapanatiling safe and family-friendly ang area, gets ko. Tama lang naman. So, to summarize, the lesson is, safety first, behavior matters more than fashion, and yes, private properties can set their own rules. In other words, you can be a young stunner. You can be gang-gang. Just don't turn BGC into your personal fighting arena. Kaya kung pupunta kayo sa BGC next time, remember, wear your fashionable kicks, rock your oversized hoodies, do your TikTok dance trends, pero wag magdala ng mini riot. Okay? So, speaking of streetwear, no, kung gusto nyo ng high quality urban style clothing, i-visit nyo yung friends natin from Le Manila. So, just like what I'm wearing right now, no, Le Manila. Cute. Ito yung streetwear na top-notch ang quality and for sure, hindi kayo mababan sa BGC kahit suot nyo. Charot. Visit nyo yung Facebook page nila at facebook.com/lemonilla to score these kinds of high-quality streetwear fashion like I'm wearing right now. Alam ko, they are planning to release new designs for the shirts. It's available now for pre-order. So if you want more information about this, please go ahead and visit their Facebook page. Okay, so thank you so much for joining me today. Please don't forget to like and share this episode and don't forget to subscribe to our YouTube channel and follow our podcast on Spotify. You can also follow our social media pages on Facebook, Instagram, and TikTok by going to the link you see at the bottom of your screen or just go to linktr.ee/prettypettythepodcast. Kung isa kang brand looking for partnership and collaboration, please send me an email at prettypettythepodcast@gmail.com. And with that, at lagi nating tatandaan to always stay pretty at maging petty. Bye-bye!